2 days before the election, yung mga tauhan ko naka-experience ng ambush. We saw people who supported me. Political will is easier said than done. I would rather be morally correct and legally wrong than legally correct and morally wrong. Noong 10:30, pumutok na yung bundok. Ako, inanod ng 1 kilometro mahigit. Isang araw na may halong galit, takot at lungkot. Mahalaga ang araw na yon kay Joel Winnie na nasabugan ng dinamita ang isang mata. So totally, yung buong eyeball niya, tatanggalin yun. Matunog ang apelyidong Romualdez sa mundo ng politika. Ngunit para kay Alfred Romualdez, iisa lang ang motibo ng kanyang pagpasok dito, ang magamit para sa pagbabago. When I saw that, especially running for a executive position ng City of Tacloban, I saw a lot of potential. I saw a lot of things that I could do na makaka-apekto talaga at kapagbago ng mga nangyayari sa syudad. Balwarte man ng pamilya ni Alfred ang Tacloban, ay hindi pa rin siya nakaiwas sa kalabisan ng politika. Alam mo, political will is easier said than done. Many times, we always think about what people say. But more importantly, you have to think of what God thinks of you. I would rather be morally correct and legally wrong than legally correct and morally wrong. Ang tapat na pananalig na ito ay hindi likas kay Alfred noon. About 10-15 years ago, I was invited to a Bible class and I said, why will I go? Naniniwala naman ako sa Diyos. Tapos tinignan ako, pati demonyo naniniwala naman sa Diyos. Oo nga, no? Napaisip ako doon. If he didn't want siguro to go to church at that time with me, I don't know if I'll still be with him. I know without the Christian factor, the spiritual factor, and God in any relationship, it's futile. July 2007 nang umupo si Alfred Romualdez bilang mayor ng Tacloban. Ang Limpyo o Linis Tacloban ay isa sa kanyang mga agenda nung magsimula siyang manungkulan. It's sad to note na dirtiest city ang Tacloban by that time. Sa pamamagitan ng pagpapatupad ng anti-littering ordinances at pagbibigay trabaho sa 100 city traffic enforcers at 50 street sweepers, malaki na ang pinagbago ng kalinisan sa Tacloban. Hanggang 2 o'clock in the morning, nandun kami sa pag-dispatch ng mga cleaners. Tapos si Mayor naman, bigla na lang yung magdadating, nag-iikot. Yun yung palaging ginagawa niya. Leadership by example. Because, paano ka naman paniniwalaan ng tao, pero yung galaw mo naman iba sa sinasabi mo. Ang paglilinis ng Tacloban ay hindi lamang sa panlabas kundi panloob din. Ang ibig sabihin ay ang pagkakaroon ng mabubuting mamamayan. Isang paraan upang matamo ito ay ang pagsugpo ng krimen. What is significant here is a significant decline in the index crime, murder, homicide, at saka yung crimes against properties, which significantly dropped by 21% during the first 3 months of his incumbency. Kaagapay ni Alfred sa kampanya para sa isang malinis na Tacloban ay walang iba kundi ang kanyang mabuting may bahay na isa ring nirerespetong konsehal ng syudad at sanay na sa buhay publiko. Tapos pag uwi namin, parang drain na kami sa dami ng ine-entertain, especially the mayor. So, but then, still boils down to God give us the strength. Maraming beses na yung ayaw mo ng pag-usapan sa bahay, napapag-usapan pa eh. Kasi maraming nangyayari sa opisina, kulang naman ng panahon. Then we caution ourselves and say, let's cut short this discussion, pag-usapan na lang natin ito bukas. Kasi kung iisipin mo, wala namang katapusan yung mga problema sa syudad. Pag panahon ng mga bata, panahon nila yun. Anybody can be a mayor, but not anybody could be a father to your children. Pag nakikita ko may shortfall na ako at hindi ko na nagagampanan as being a father, bibitaw ako. Bibitaw ako 100%. Ang matyaga at maselang pagpapalaki sa kanilang 2 anak na may takot sa Diyos ay may gantimpala din, ayon sa mag-asawa. Ngayon pala, when they see like yung mga poor na mga kids,
out there in the barangays, mas dadaan kami, ganyan. Minsan, especially my older one, ay, look, ganyan, look at him, he has no food, or it's like the time of the year, and she's already collecting like old toys, putting them in a corner, together with her yaya. Like, I'm gonna give this away to our neighbors, like, for the ones who, the less fortunate. Ang anumang kakulangan ni Alfred bilang ama, asawa at isang lingkod ng bayan ay iniaalay niya sa Diyos na tanging pwedeng magpuno at magpapabago nito. If I didn't have Christ, then there's no life. Oh, I'm not saying that, wow, I don't sin. Probably every day I do. But I made it a point that I always go back to the Lord. Sa ngayon, patuloy ang pagsisikap nila Mayor Alfred Romualdez at ang kanyang mga katuwang sa City Hall para maisakatuparan ang kanyang pangarap para sa isang malinis, maunlad at makadiyos na Tacloban. Nakikita ko talaga sa kanya yung traits na isang good leader, yung sincerity niya at yung consistency niya. Dito mo talaga makikita na hindi ikaw gumawa nito, ginamit ka lang. As children of God, we see the trees, but He sees the forest. I would have done it by myself. No way. Just proud that I was used. We are now here in Asiatown IT Park, home of some of the best corporations in the Philippines and some of the top leaders also of the nation. And by the way, partner, grabe gid ang ginabuhat no ni Mayor Alfred sa Tacloban City. Not only is he able to balance his life as a leader, a husband, and a father, well, he's also able to make sure that the country, or rather the city, is prosperous and peace-loving as well. Ikaw, partner, napakayo ka nang i-idolize or i-admire nga leader? Yes, Adrian, definitely. I really admire Sarah Palin. Amerikana na siya, partner, and she is the governor of Alaska in the U.S. I really like her, not only because she's a woman and she's beautiful, but she's also very courageous, and she really have the strength, no, to lead. So what about you, partner? Kinsa imong gina-look up nga leader? Kung ako imong pangutanon, I think I would go for Brother Eddie Villanueva because he's a man of principle, a man of character and righteousness, and he has been able to lead a very, very huge organization. In fact, whoever it is that you really, really admire, diba, partner, it doesn't really matter whether it's your dad, your brother, maybe an uncle, anywhere in the Philippines. The most important thing is that all leaders have one common denominator, and it must be this: they need to have something called the servant's heart. That's right. And even if you're leading a family, whether you're leading a company, or labi na gyud kung usa ka nasud, partner, I know this is not very easy. So ang pangutana karon is, posible pa ba nga mulikay ang isa ka leader sa korupsyon? Ug sa mga challenges na ilang gina-face every single day. Mauna, kaning episode is going to be focused on discovering the anatomy of a leader's heart. How to be a real public servant. The answers we will tackle in the show that is purely dedicated sa mga Bisaya, kini ang Kausaban. Lalampas pa pala ng tao yung tubig. Maybe 35 to 40% yung losses. Inanod talaga yung sasakyan. 2 days before the election, yung mga tauhan ko naka-experience ng ambush. We saw people who supported me. Be inspired with our featured segment. Post a prayer request. Read our newsletter. Know the program schedule here and abroad. Send your donations online. All that and more here at www.cbnasia.org. Miracles in a click. We are interactive. Catch us on Facebook, Twitter, and YouTube. Diyos nga may gugmaon, ako nagaampo kanimo, nga imong bisitahon ang mga kabatan-unan sa mga campuses sa Cebu. Maghatag kanila og paglaom, kaya nga amo ang nasod, naglaom kanila. Kami nagatuo, kung ang kausaban magausab sa mga kabatan-on, mausab ang dagan sa among nasod. Sa ngalan ni Jesus, kami nagaampo. Amen. Hindi namin na lalampas pa pala ng tao yung tubig. Maybe 35 to 40% yung losses. Inanod talaga yung sasakyan. Yung SUV, it's 3 weeks lang. So parang it's a gift
sa husband ko. Kailanmay hindi mabubura sa isipan ng mag-asawang Rod at Arlene Solidum ang pinsalang dinulot ng baha at bagyong Frank sa bayan ng Kalibo. Bagamat kapwa hindi taga-Kalibo, napamahal na rin sila sa mga residente bunga ng kanilang mithiing mapaunlad ang bayang ito. I'm receiving quite a lucrative salary that time. So I would say hindi na kailangan pang umalis dahil andito na lahat sa Manila. Sabi ko, if I travel to Aklan, what can I do for this province? No? Baon ang kanyang karunungan at lakas ng loob, inumpisahan ni Rod ang pagbebenta ng computers. Lumago ang negosyo, kaya sinundan ito ng broadband wireless at call center business. Mula sa nag-iisang technician ay may 30 empleyado na sina Rod at Arlene. We put up our own tower and distributed wireless internet over the province. It was the first actually during that time. It was like a Noah's Ark project because people would say that why would you put up such equipment, such investment in this kind of town? Sinibibentahan namin, magsasaka ba or mangingisda? But it turned out well. I mean, everybody's buying. Dahil sa tapang at positibong paniniwala ng mag-asawa, nahikayat ang mga malalaking kumpanya na makipagsapalaran at magtayo ng kani-kanilang mga negosyo sa Kalibo. Bagay na ikinatuwa ng mag-asawa. I don't have to go to Manila anymore. I don't have to go to Iloilo. I don't have to go to Cebu. We'll just stay here, grow something, do something, and make it better. I've learned to love the place. Few people are given an opportunity na mabigyan ng negosyo na ganito, na successful. So, might as well love it. Kaya naman ang likas na pagiging matulungin ng mag-asawa para sa mga Aklanon ay lalong uminit sa pagdating ng Typhoon Frank. Mahigit sa 1 buwan na tumulong sina Rod at Arlene sa mga napinsala ng bagyo. Walang tulog kasi may call center siya. Minsan driver siya. Ang gumagana lang na sasakyan natin is yung motor. So, ihahatid niya yung mga iba. He doesn't complain. Hindi din siya mapaghanap. Nung nakita kong ginagawa niya lahat ito, and he's happy doing it, matutuwa ka. Doon ako na-inspired talaga. Sila ay naging katuwang ng iba't ibang humanitarian group, gaya ng Operation Blessing, para sa muling pagbangon ng mga kababayan sa Kalibo. I was touched kasi you give a blessing to the people, you heal them, and you bless them. So when they go out, they're all really like new men and women. That's the perfect word for it. It's Operation Blessing. Sa mga sumunod na linggo matapos ang bagyo, naapektuhan ang operasyon ng kanilang negosyo. Ito'y sapagkat binuksan nila ang kanilang mga opisina bilang temporary housing para sa mga doctor volunteers at staff. Maging ang harap ng kanilang gusali ay nagmistula ng bodega ng mga relief goods para sa mga biktima ng bagyo. Pinayagan din ng mag-asawa ang kanilang mga empleyado na mag-volunteer at tumulong sa mga medical missions ng Operation Blessing. Enjoy talaga pag nandoon ka. Kumbaga parang nakatulong ka din sa kanila. Bibigay ka. I think okay lang na ma-disrupt pa rin yung operations kasi itong klaseng Operation Blessing na pagtulong ninyo sa tao, sobra-sobra na yun. It's an honor na nandyan sila. Talagang handa silang tumulong. Kaya hindi na ako nabigla nung nalaman kong may mga doktor nga na pinatulog nila at ginawa nilang parang isa sa mga quarters nila. Pero alam ko, doble pang babalik nito. I was able to produce quality staff that I'll be very proud of. And these are all locals. And throughout the years, I was able to share my knowledge to them. And right now, I'm very happy kasi it made a very big difference to the community. Ngayon, normal na ang takbo ng mga negosyo na mag-asawang Solidum. Laking gulat nila nang alukin sila ng mga supplier ng iba't ibang klaseng tulong para makatayo muli ang nahintong operasyon. Tila blessing in disguise na rin ng maraming IT equipment gaya ng mga computers ang kinailangang ipaayos sanhi ng bagyo. Nagkaroon na naman ng pagkakataon sina Rod at Arlene na tumulong sa komunidad sa pamamagitan ng kanilang mga produkto at serbisyo. Kasabay nito, sumigla ulit ang kanilang mga negosyo. Napatunayan ng mag-asawang Solidum na may biyayang naghihintay
para sa mga taong may gininto ang pusong tumulong sa mga kababayang nangangailangan. Si Rod o si Arlene kay mga lider or mga boss sa usa ka legal nga korporasyon. Unya maayo ang ilang pagpadagan sa ilang negosyo tungod kay maayo sa ng ilang kasing-kasing. Pero what if on the other side of the fence, lahi sa ng filosofiya sa pagkahimog usa ka lider? Mao ni siya ang kinabuhi sa usa ka 10-year-old nga NPA rebel leader na si Karina Pal. Ato kunong tan-awon ang iyang kinabuhi in the mountains of Davao. Mahigit 10 taong nagtago sa bundok si Karina bilang isa sa mga leader ng komunistang grupong New People's Army o NPA. Ang kanilang layunin, patumbahin ang kapitalista at demokratikong pamahalaan. Pag manalo, hindi na daw kami maghihirap. So walang mayaman, walang mahirap, ganun. 40 taon na itong bithiin ng NPA. Subalit sa paglipas ng panahon ay nagbago ang puso ni Karina. Sa organisasyon pa lang, hindi na ano namin yung pantay-pantay. So parang gano'n na ano kami na, siguro ano na lang tayo, kan bumaba. At ang nagtulak kay Karina na magdesisyon ay isang tawag mula sa 3 taong gulang niyang anak. Sabi niya sa cellphone na, Ama, uuwi ka or hindi? 3 years old pa yung bata, hindi tinuturuan ng mga auntie niya. So parang nakabibing ako na isip ko na isang sagot lang yun na nakapaano sa akin. Parang nakapaiyak. Naisip ko na kailangan pala ako ng mga anak ko. Pagkatapos ng 14 na taon, sumuko si Karina at ang kanyang asawang si Carlito sa pamahalaan at nakatanggap ng amnestiya. Sa wakas, magkasama na silang muli ng kanilang mga anak. Siyempre buo na ang pamilya namin, so may pagbabago na ang buhay namin, so masaya na kami. Hindi kagaya noon na parang latagaw yung mga isip namin. Nakahanap ng trabaho si Carlito sa construction site, subalit hindi sapat ang kita niya para sa pangangailangan ng kanilang pamilya. Kung kaya't pinulungan sila ng Operation Blessing sa kanilang pagbabagong buhay. Sa tulong ng Operation Blessing ay nakapagsimula ng negosyo si Karina sa paggawa ng kakao. Tinulungan din ng Operation Blessing ang ibang rebel returnees na magsimula ng negosyo sa gulay at bigas. Masaya talaga ang namin yung plano namin na matupad na magkaroon kami ng kunting negosyo. Maganda ang kita ni Karina sa kanyang bagong kabuhayan, kaya't natulungan pa niya ang ilang rebel returnees na magsimula din ng sarili nilang negosyo sa bigas. Mahal ko sila, kagaya rin ng pamilya ko. So parang ganun ang pakiramdam ko sa mga dati kong kasamahan. Masaya kasi nakapagtulong ako sa tao, kagaya ko rin dati. Tuloy-tuloy ang pagtanggap ni Karina ng order mula sa komunidad para sa kanilang kakao. At sa paglago ng kanilang negosyo, umaasa si Karina na maganda ang kinabukasan ng kanilang pamilya. Nakapag-aral ako sa mga anak ko, so hindi na ako nahirapan. So ang importante na may konting negosyo ka, tapos na may trabaho ka, yun ang solusyon sa nakita ko. Hindi yung nag-aawayan, na gumamit ng baril. So kailangan trabaho talaga ang importante. Dahil sa pagpapalang natanggap, dasal ni Karina na lumawak pa ang gawain ng Operation Blessing. Sana ipagpatuloy nila ang pagtulong sa hindi lang yung mga rebel returnees, pati yung ibang mga nangangailangan sa atin. So, sa amin, malaking pasalamat talaga. 2 days before the election, yung mga tauhan ko naka-experience ng ambush. We saw people who supported me. Mahalaga ang araw na yon kay Joel Winnie na nasabugan ng dinamita ang isang mata. So totally, yung buong eyeball niya, tatanggalin yun. Una pa napakaon sa Operation Blessing ang 5,500 kapin nga tawo biktima og bagyong Frank sa Aklan. O nakadawat ug maanindot na paghihom gikan kangkoni ang mga bata sa lagyo na barangay sa Davao. Una pa miagos ang limpyo nga tubig sa poso ngadto sa mga dumagat tribe sa Montalban.
o gitugyan sa atong mga kaigsuunan ang ilahang kinabuhi kay Jesus. Ay hapa madad-an ang bisan kinsa. Ikaw na among taga-suporta at miyembro sa 700 Club, dalit namo ang matud-anon pagpasalamat sa tanan nga kaigsuunang inyong natabangan. Kung dili pa ka miyembro sa 700 Club, tawag na og apil sa pangalagad sa Ginoo sa atong nasod, arong ipadayag ang iyang gugma sa tanan. Isip usa ka miyembro, makaalagad ug makapakaong ka sa mga kaigsuunang biktima sa bagyo. Gira, matabangan nimo ang mas nanginahanglan. Ug maisangyaw pa nimo ang gugma ni Jesus sa tanang nangawad-an ug paglaom. Hay, ang buhay, paikot-ikot lamang. Minsan sa itaas, minsan sa ibaba. Minsan o madalas, walang-wala talaga. Buti na lang, may kaibigang makakausap. Kahit malayo ka man, pwede mo kaming tawagan. 1-800-1888-8700. We're here for you, 24/7. Mula sa angkan ng mga politiko si Lana halushos, subalit hindi niya naisundan ang yapak ng kanyang pamilya. Kaya naman mas pinili niya ang larangan ng entertainment. Hindi ko pinangarap one day maging politician dahil alam ko maraming gulo doon, ibang klaseng buhay, sometimes it's a dangerous lifestyle, marami ang pressure sa tao. Ikinatuwa ni Lana ang paglilingkod sa mga tao sa pamamagitan ng kanyang pagkanta. Musika rin ang naglapit sa kanya sa Panginoong Jesus. Na-invite ako ng isang couple na kilala din sa showbiz, si Ian and Franco Laurel, and they produced this show for folk arts theater called One. Not knowing na ang pinasukan ko palang concert, isa palang inspirational concert, na ang kakantahin namin mga gospel songs. I had an encounter in that concert with Christians and personally, with the Holy Spirit, na that was when sinimulan na akong kausapin ng Diyos about my purpose and my calling in Him. Kalakip ng paglalim ng relasyon ni Lana sa Panginoon ay ang mga pagbabago sa kanyang buhay. It just restored my identity. It helped me remember kung sino talaga ako sa Diyos, na may nagmamahal talaga na Diyos sa buhay ko that would give His life for me. Since that time, yun lang talaga pinag-pray ko na, God, I want you to use my life. And it's really about kung paano na ako ma-impluwensyahan ng akong mga kaigsuunan, akong mga ma-meet na mga tao, kanilang mga loob, kanilang dughan, maamo na pod sa Ginoo. Malaman nila na naapalay dakong pagmamahal si Jesucristo sa kanilang buhay. At ang panalangin ito ay nagkaroon ng kasagutan. In November of 2006, merong matinding nangyari sa buhay ko na nagkaroon ng paradigm shift. It was when I received a prophecy from a certain series of pastors that my life would be about leadership. Pero hindi ako dapat mag-alala dahil kung saan ako ipapadala ng Diyos, bibigyan niya ako ng lakas, ng wisdom, at saka ng proteksyon dahil meron siyang specific na purpose para sa akin dun sa lugar na yon. And God is gonna use me to speak to men and women of influence. October of 2007, when my father himself told me that a certain family came to him and asked him, will one of your children be willing to run in the municipality of Baliangao? I told my father that I'm ready to go into your plan for politics. At eleksyon ng taong 2010, kumandidato si Lana bilang mayor sa bayan ng Baliangao sa Misamis Occidental. Hawak ang salitang ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon. Isang pangyayari ang yumanig sa pananampalataya ni Lana. 2 days before the election, yung mga tauhan ko naka-experience ng ambush. The evening of May 10, nagkaroon ng delay sa paglabas ng resulta namin. At this point, I was negative 70 votes ako, minus the count of the last barangay. So parang lahat ng panalo namin nakasalalay dito sa
isang barangay na hindi pa nabibilang. We saw people who supported me, who were really supporters of change, kausaban. So talagang you saw them at their knees, even outside of the municipal hall, praying in circles. I remember just getting down on my knees, praying and in worshiping. Pinaalala niya sa akin, all you have to do is just trust me and believe in me that I have this plan. Not just for you, but it's for these people. Sa kabila ng kalunos-lunos na pangyayaring ito, pinatunayan ng Panginoong kalooban niyang manalo si Lana at mapaglingkuran ang bayan ng Balyangaw. 6 na boto lamang ang lamang niya sa kanyang kalaban. So, karon kaning nahuman na all those challenges and kanang na-overcome na namo, nakita nako ang Ginoo na He's a very big God, and nakita nako siya sa bag-ong revelation karon, dili lang siya kanang imong father, He is also your protector, your refuge in times of need. He's also the victor for you. Na-realize na ako na God can be real in your life in these moments na maayo talaga na ang inyong sitwasyon. He can really allow you to overcome that. I've sa case ni Mayor Lana ba, I realized that leadership is truly a calling. That's right, partner, because leadership entails huge responsibilities. It is not something imong ganahan kamudagan karon unya later on muundang nasad ka. So it really takes careful thought and meditation. Absolutely. In fact, this is what it says in the book of Proverbs, where there is no wise guidance, the nation falls. And we also know famous motivational speaker John Maxwell, usa sa pinaka-favorite nato nga authors in the world today. And what he said is, everything rises and falls on leadership. That's why we want to pray for the leadership in this country across all sectors and industries like the entertainment, the business, hospital, the academe, and even families. So will you pray with us? Let's just go to the Lord in prayer right now. Would you join us right now as we pray and lift up the nation? Father, we come before you in the name of Jesus. And Father, we lift up to you this nation, the Philippines. Father, we're asking that you would bring about a transformation, Lord God, in the leadership of this nation. God, that you would begin to soften the hearts of our leaders, Lord God, and that they will be guided by you. God, that they would have a holy fear of you, and that they would operate out of wisdom, Lord God. The fear of the Lord, your word says, is the beginning of all wisdom. Father, we lift up to you even our business leaders today, God, that they will not compromise, that they will do business your way instead of their way, Father God. I pray, Lord, that they will be men and women of integrity and honesty in every transaction. And God, even for the entertainment industry, Father, we're asking for a radical transformation, Lord God, in the way we produce movies and films and television shows. And Father, we're asking that you'll touch them, Lord God, so that, Lord, we can produce quality materials that can change the lives of the multitudes. Ivy, would you like to pray also? Father God, we also want to bring to you, Lord, the leaders of our homes, God. We want to pray for fathers and mothers right now, God. We pray that they will understand, Lord, that their roles as parents to their children, oh God, are just so powerful, Lord, that before we can build a strong country, oh God, we need to build strong families, oh God. And the only way, Lord, that we can build strong families, oh Lord, is to have fathers and mothers, Lord, whose leadership, Lord, is based on your word, oh God. So we pray, Lord, for the parents who are watching right now, God. I pray that you will create a hunger in their hearts, Lord, that you will just help them, Lord, surrender all of their decisions to you, Lord. You will give them wisdom, Lord, in how they can raise up their family, oh Lord, and how they can raise up good children, oh God, amidst this society, oh Lord, is becoming very negative, oh God. We just want to thank you, Lord, because as we come to you in faith, you will respond to us, Lord. So I'm praying for every household right now, Lord, the fathers, the mothers, leaders of this home, oh God, that they will come to you. This we ask in the mighty name of Jesus. Amen. If you are a leader in your household, or if you are a leader in your corporation, you can call our hotline numbers. It's a toll-free hotline number. It's 1-800-1888-8700. We have trained counselors on standby 24/7, ready to listen to you and to encourage you. From Misamis Occidental, we now transfer to the island province of Tawi-Tawi, the southern tip of Mindanao,
where we will find out how leadership transformation has moved a community. Sa gitna ng mga kaguluhan sa Mindanao, hindi inalintana ng 28 volunteers ng Operation Blessing ang hirap at layo ng biyahe. Maisagawa lang ang medical mission sa kaduluduluhang lalawigan ng Timog Pilipinas, ang Tawi-Tawi. Sa tulong ng buong sandatahang lakas ng Pilipinas, nakapagbigay ng libreng serbisyo ang Operation Blessing sa mga isla ng Bonggao, Panglima Sugala, Simunol at Sitangkay. Definitely, there's a risk, but I think it pays, We are constantly being threatened by this Abu Sayyaf group, but we will not be deterred, we will not be cowed by the terror that they are spreading in this part of the archipelago. And we're happy that you too were not deterred. Narot damang-dama ang matinding pangangailangan ng mga tao, lalo na sa isla ng Simunol, kung saan wala ni isang doktor sa lugar. We have been here for 40 years. In fact, one of the basic services that we thought that we are being left out is health. And come to think of it, we are here. I think that's something memorable or even historical for us. Mahalaga ang araw na yon kay Joel Winnie na nasabugan ng dinamita ang isang mata. Bulag na at punong-puno ng impeksyon ang kanyang kanang mata dahil 5 araw nang hindi nalinisan ang sugat. Yung right eye niya talagang sabog na. So totally, yung buong eyeball niya, tatanggalin yun. Walang matitira. Flinash namin yung eyes, nilinis lang namin. Nagbigay ng gamot ang Operation Blessing, plus naggawa ng referral sa Zamboanga Hospital para matignan kaagad yung pasyente. Sa kasalukuyan, nagpapalakas na lang si Joel, labis na nagpapasalamat sa tulong ng Operation Blessing at ng lokal na pamahalaan at naisalba ang kanyang kaliwang mata. Sa 6 na araw ng medical mission sa mga isla, mahigit sa 8,000 tao, karamihan sa kanila, mga kapatid nating Muslim, ang nabiyayaan ng basic health services. Sa misyong ito ay natuklasan ang 2 pangunahing suliranin sa lugar. Ang kawalan ng tubig na siyang sanhi ng maraming kaso ng mga impeksyon at sakit sa balat, at ang mataas na bilang ng mga may alta presyon. Sa pakikipagtulungan sa lokal na pamahalaan ng Simunol, ay sisimulan na ng Operation Blessing ang Spring Development Project, nang hindi na sila umasa sa ulan para sa regular na supply ng tubig. Sa pakikipagtulungan naman ng mga Marines ay tuturuan ang mga tao ng hydroponics, ang pagtatanim ng gulay na hindi mangangailangan ng lupa. Ilan lamang ito sa mga proyekto ng Operation Blessing para maiangat ang kabuhayan sa Tawi-Tawi at maipadama sa mga Tawi-Tawian na sila'y mahalagang bahagi ng ating lipunan. Sa amin as military, masasabi ko sinisweldohan kami, pero yung mga volunteers talaga, they would risk even their life to go to areas such as this in order to provide basic needs and services. Talagang it's very humbling. Noong 10:30, pumutok na yung bundok. Ako, inanod ng 1 kilometro mahigit. Isang araw na may halong galit, takot at lungkot. Diyos nga may gugmaon, ako nagaampo kanimo, nga imong bisitahon ang mga kabatan-unan sa mga campuses sa Cebu. Maghatag kanila og paglaom, kaya nga amo ang nasod, naglaom kanila. Kami nagatuo, kung ang kausaban magausab sa mga kabatan-on, mausab ang dagan sa among nasod. Sa ngalan ni Jesus, kami nagaampo. Amen. Hay, ang buhay, paikot-ikot lamang. Minsan sa itaas, minsan sa ibaba. Minsan o madalas, walang-wala talaga. Buti na lang, may kaibigang makakausap. Kahit malayo ka man, pwede mo kaming tawagan. 1-800-1888-8700. We're here for you, 24/7. Takot ang umiiral sa libo-libong inosenteng biktima dito sa North Cotabato dahil sa pag-atake ng mga rebeldeng grupo ng MILF.
Ito ay propeller ng isang 81mm mortar na ginagamit ng mga MILF at dito sa lugar na ito ay nakakalat lamang sila. Katunayan na tuloy ang bakbakan sa pagitan ng militar at MILF. Kaya naman ayon sa mga nagsilikas, gugustuhin pa nilang magtiis na lang muna sa mga evacuation center kaysa sa bumalik sa kani-kanilang mga tirahan. We have already returned our evacuees to the areas. Some remain in the evacuation area because they have already a phobia. There's a trauma. Ito rin ang obserbasyon ni Meg Alag na isang Operation Blessing volunteer. The memory of their homes being burned down is just too strong and it's still hurting them. In that place where we went to, they saw personally people being killed. So the grieving is still there. Ayon kay Meg Alag, bukod sa pisikal na pangangailangan gaya ng pagkain at pansamantalang tirahan, mahalaga ding pagtuunan ang emosyonal na pangangailangan ng mga biktima na natroma sa krisis. At para mas epektibong mapaglingkuran ang mga libo-libong naninirahan sa 58 evacuation center, nagsagawa ang Operation Blessing ng Trauma Debriefing Seminar. Dinaluhan yon ng mga kinatawa ng iba't ibang sektor. Binibigyan mo sila ng balanse or abilidad na bumalik sa kanilang pamumuhay na dati. At ngayon, nagkakaroon ng healing sa kanilang emosyon. Nagkakaroon ngayon sila ng pag-asa muli. People who are involved in the front lines needed to be processed because they themselves have been traumatized. Isa na rito si Benny Keman. Kung ilang araw na pala siyang balisa dahil sa isang insidenteng nangyari sa kanya habang nagde-deliver ng mga relief goods sa mga disaster center. Ayon kay Benny, nagulat na lamang siya nang harangin sila ng 25 MILF na puro mga armado. Yung demand nila is pagkain pa rin po. Bumaba ako ng sasakyan na takot. Nabigyan po ako ng tatag ng loob. Dahil po sa naaalala ko, na makaibigan ko rin po na naging volunteer po ng Operation Blessing. Kahit po sa pagtitext nila ay kasali po ako sa kanilang dalangin na sa lahat ng panahon ay magiging safety po ako sa mga lakad. Nagawa kong ma-negotiate yung commander na yon. Dahil sa tulong din po ng dasal, and then nang lumabas kami, talagang binaba na nila yung mga baril nila. Para kay Benny, malaking tulong na siya ay sumailalim sa debriefing. Makakatulong po ako sa iba dahil na-overcome ko na po yung nangyaring trauma sa akin. Sa kauna-unahang pagkakataon na pagtanto ng bawat isa, sibilyan at militar, residente at pamahalaang lokal, na lahat sila ay natroma sa umiiral na kaguluhan sa Mindanao. Dahil dito ay nagkaisa ang mga kinatawan ng iba't ibang sektor na magsanib puwersa sa pagharap sa anumang kalamidad na dumating sa kanilang lalawigan. Kung kaya't sa tulong ng Operation Blessing, itinatag ang North Cotabato Stress Debriefers Association. It's a great help. They really need this counseling. And we are happy that Operation Blessing came in. Napagsama-sama natin ngayon ang mga kaalaman o resources at lahat ng mako-contribute ng lahat ng sektor. Nagkakaroon ng mas mabilis na recovery. Napakaganda. Parang nakikita mo na merong zones of peace sa bawat probinsya ng ating bansa. Bulahan kaayo tangani adinhi sa syudad tungod kay wala nato na experience ang klase sa violence nga na-experience sa ato mga igsuon dinha sa Northern Cotabato. You know, we should pray for them. But we should also pray nga in these war-torn provinces, makabaton sila og loving and service-oriented leaders from the government and military who will really champion them. And speaking of military, here's a group of soldiers that will really make us proud, calling them our own. I would like you to meet the 78th Infantry Battalion from Northern Cebu. Dito sa Cebu kasi minimal lang yung parang sinasabi ko yung problema sa insurgency in terms of yung sa armed conflict. Si Lieutenant Eric Pidoza ay kabilang sa 78th Infantry Battalion ng Philippine Army na nakabase sa Tuburan, Cebu. Bukod sa manakanakang enkwentro nila sa mga rebelde o sa masasamang elemento, may mas malala pa silang kinakalaban. Dito sa
Cebu, hindi basta-basta makatanim ng mga ano, like dito is usually yung mga ano, mais, ganyan, palay, selected areas lang talaga yung tataniman. So yung mga tao, wala masyadong alternatives. Yung iba na is yung livestock, yung iba is yung mangunguling, yun yung mga kinabubuhay nila dito. Dala na nga sa hirap ng buhay, katunggali din ni Lieutenant Pidoza ang kawalan ng mga pangunahing serbisyo sa hilagang parte ng Cebu. Marami ng, yung kuryente hindi naman masyadong problema, pero yung mga sa far-flung barangays, medyo meron pa rin kulang. And yun nga, farm-to-market routes, isa rin problema yon, limited rin yung source ng water nila. Kasama sa direktiba ng militar ang gumawa ng mga proyektong makakabenepisyo sa komunidad. Kaya nang pumasok sa lugar nila ang Operation Blessing para magsagawa ng medical mission, deep well installation, gift giving at iba pa, natagpuan ng militar ang isang kaalyansa sa kanilang laban. Yung sa amin kasi, kung sinabing military is na ina-associate siya parati sa gera, pero hindi naman, basically military, public service rin yan. Yun talaga yung number one. So yun nga, we got up the opportunity to tie up with the Operation Blessing for this activity kasi this is one way na ma-provide yung mga basic needs nila. Kaya very helpful sa mga tao yung mga na-provide ng mga wells. Para kay Lieutenant Pidoza, kakaiba ang kanyang naging karanasan habang katuwang ang mga staff at volunteers ng Operation Blessing. Personally rin sa akin, yung masaya rin kasi yung nakakatulong, makita mo yung mga tao na masaya, na-provide ng mga basic services. Lalong mas tumatag ang adhikain ng 78th Infantry Battalion na tumulong sa kapwa nang nakitang maraming nabiyayaan sa serbisyong kanilang ginawa. Nakikita ko nga mostly volunteers yung pumunta dito. Sa amin as military, masasabi ko sinisweldohan kami, pero yung mga volunteers talaga to go to these areas na they would risk even their life to go to areas such as this in order to provide basic needs and services. Talagang it's very humbling para sa amin as military. Ang pakikipagtulungan ng militar sa Operation Blessing sa mga lugar ng Tuburan, Tabuelan at Asturias sa Cebu ay magandang alaala na mananatili sa puso ni Lieutenant Pidoza. Mas kumbinsido siya ngayon na ang lahat ay pwede maging sundalo laban sa kahirapan at kawalan ng pag-asa kung ang armas ay pagmamahal at serbisyong tapat at totoo. We're really very grateful na meron itong activities na ito, and sa lahat ng mga who took part in these activities to Operation Blessing, talagang nagpapasalamat kami. Sabi ko, once in a lifetime experience para sa amin. Nung 10:30, pumutok na yung bundok. Ako, inanod ng 1 kilometro mahigit. Isang araw na may halong galit, takot at lungkot. Pwede na ninyong ipadala ang inyong mga donasyon o membership contribution sa 700 Club Asia pinaagi sa M. Luwilier kwarta padala at tulang sa pinakaduol nga M. Luwilier branch sa inyong lugar. Mag-fill out lang og customer information sheet ug isulat kini, amount o kantidad sa imong donasyon, sender's name o ngalan sa nagpadala, complete address, contact numbers, purpose of transaction, example, pledge, receiver's name, 700 Club, dugang nga mensahe ug ang imong pirma o signature. Ayaw kalimting isulat ang imong kompletong address ug contact numbers aron among ipadala ang resibo sa imong donasyon. Ihatag sa counter ang imong form kauban ang donasyon ug huwata ang kopya sa imong transaction. Sayon og dali lang dili ba? Libre pa ang pagpadala sa imong donasyon. Mao nang pag-donate na.
Ikalabing-7 ng Pebrero, taong 2006. Nung 10:30, pumundok na yung bundok. Sa Ginsaugon, Southern Leyte. Sumigaw pa ako na, Bintoy, may landslide. Mga sandaling pilit na nililimot. Ako, inanod ng 1 kilometro mahigit. Isang araw na may halong galit, takot at lungkot. Anong din ako sa ospital, doon na ako nawala na ng pag-asa kasi Sunday na, wala pa yung mga apo ko. 3 days ako hindi kumain. Oo, 3 days. Gusto ko na talagang mamatay. Ito ang hamon kay Mayor Rico Rentuza. Yung coping ng mga tao, mahirap talaga, no? And although sa Ginsaugon, medyo unti-unti na nilang na-overcome. Ang most affected sa tingin ko yung mga bata talaga. Yung mga orphans ngayon, kitang-kita sa performance nila sa school. May mga failing grades, yung iba nag-drop out. Damang-dama ni Mayor Rico Rentuza ang hapdi na dulot ng trahedya, lalo na't kasama sa mga nasawi ang kanyang tiyahin. So I went here para makiramay, no? Yun ang nakita namin na magulo, chaotic procedure and system of kahit the basic receiving of donations and all. So it started from a personal involvement. It transcended to something na kailangan ng system change, structural change, through a leadership with a vision. Vision para sa akin na it should be faith-based. Mahigit sa 4 na buwan nang nanunungkulan si Mayor Rico, ngunit ang ganap na pag-ahon ng Ginsaugon at ang buong St. Bernard ay hindi makausad ng husto dahil sa putik at dumi ng politika. Sa offer pa lang ng GRAP, dapat malinaw na no. Kaya kailangan ng moral recovery program. During Monday, we have our convocation. We use the Word of God as a reminder what we need in our local government. Bukod sa sinserong pagsugpo sa korupsyon, ay masugid ding pinapakinggan ni Mayor Rico ang boses ng mga kabataan. Pangarap ni Mayor, yung buhayin ang musika at saka yung mga talent ng mga kabataan. Habang bata pa imulat sa magandang kagawian. Nabaon man sa 10 dipa ng putik ang buong Ginsaugon at lugmok man ito sa pangungulila at kapanglawan, buong tapang na bumabangon ang komunidad sa pangungunan ng makadiyos na liderato. Nakita ko talaga yung pagmalasakit niya sa amin noong landslide ba. Gusto ko lang na magiging known din ang St. Bernard, not only because of Ginsaugon tragedy. It's my vision na makikilala din ng St. Bernard because of the faith ng mga tao, of how the people bounce back from that tragic event into a community na mas higher level in their spirituality, in their socio-political awareness, in their involvement in governance, in their concern for others, and of course, in their material condition. From tragedy to resiliency to prosperity. Grabe giday ang nahitabo sa Ginsaugon mudslide. Can you imagine? It's been 5 years and at this point, they're still recovering back into its feet. I applaud the wonderful people behind that project. I also remember na kinumdum sa ko sa amo ang panahon katong naigo ang Cebu sa Typhoon Ruping. Ang mga eksperto kay ni saad sila nga it will take about 2 years before we can recover. But by the grace of God, the leadership of the city and the unity of its people, nakabangon in taon ta in just 2 months' time. That's really, really amazing. And so right now, I would like to encourage and enjoin all of us. If you have a passion in your heart to help a lot of people, you can get involved in our humanitarian arm, which is called Operation Blessing. We do debriefing programs. If you want to lend your time, your finances, and your expertise, simply log in to www.obphil.com. And so I want to encourage all of you, get involved. Put your arm and stretch it out for the people that need us the most. We'll be right back with more. Stay with us. The health of the people in Mangyao is a very big problem. So many people are trying to subsist, trying to eke out a living out of these almost barren lands. Pwede na ninyong ipadala ang inyong mga donasyon o membership contribution sa 700 Club Asia pinaagi sa M. Luwilier, kwarta padala at tulang sa pinakaduol nga M. Luwilier branch sa inyong lugar.
Mag-fill out lang og customer information sheet ug isulat kini. Amount o kantidad sa imong donasyon, sender's name o ngalan sa nagpadala, complete address, contact numbers, purpose of transaction, example, pledge, receiver's name, 700 Club, dugang nga mensahe ug ang imong pirma o signature. Ayaw kalimting isulat ang imong kompletong address ug contact numbers aron among ipadala ang resibo sa imong donasyon. Ihatag sa counter ang imong form kauban ang donasyon ug huwata ang kopya sa imong transaction. Sayon og dali lang dili ba? Libre pa ang pagpadala sa imong donasyon. Mao nang pag-donate na. Sa bayan ng Asturias, masipag na pumapasok ang mga estudyante sa paaralan. Kahit sa kakulangan ng gamit dito at ganap na kahirapan sa kani-kanilang mga sariling pamamahay. Even the children, they get tired going to school because the school is very far. Talagang malayo. And then, magtungas pa, taas pa, tapos baba. Mga 20 to 30 minutes walking. Mahalaga para kay Mayor Alan Adlawan ang edukasyon ng mga bata sa Asturias. Minabuti niyang magtayo ng high school para maitaas ang antas ng karunungan ng mga kabataan sa lugar. I had to put up a fight with the Department of Education just to open the school. And when we opened it up, I was very happy because we had only first year high school, 94 children. Already, I guess now we are approaching almost 200. Bukod sa mga kinakaharap na pagsubok sa edukasyon, mas malawak at malalim ang problema ng mga taga-Asturias. The health of the people in Mangyao is a very big problem. So many people are trying to subsist, trying to eke out a living out of these almost barren lands. Some of them, the husband goes to the city, find a job there, comes home every end of the month. Therefore, he is far from his family. The family cannot just simply operate with only the wife left. Ganito man katindi ang hirap ng mga tao sa Asturias, buo ang hangarin ni Mayor Alan na matulungan ang mga kababayan. They ask me, why is it, Alan, that you have to go into politics? Politics is dirty. There's only one way to change this. Bring in honest people. Bring in people who will work for the good of everybody. And then politics will be clean. You can still be a politician without stealing money from the government. Because pag hindi ka naman nagnakaw, if you do not steal, God will provide as long as you work. Naniniwala si Mayor Alan na ang Diyos ang nagdala sa Operation Blessing sa kanilang lugar. Sa unang pagkakataon, naranasan ng mga taga-Asturias ang malakihang medical at dental mission. Maraming pamilya ang pinagkalooban ng livelihood assistance. Nakatanggap rin ng donasyong libro ang Mangyao Elementary School. Bigla lang dumating yung Operation Blessing. I was not looking for you. Dahilan siguro nakita naman ng Panginoon na kailangan ng tulong dito. So, he's sending some of his children to come. Bukod sa tulong material, lalong nagagalak si Mayor Alan dahil sa spiritual at emosyonal na pag-angat ng komunidad dulot ng pagbisita ng Operation Blessing. Hindi lang yung ubo ang tinitingnan. Tinitingnan pa
Bakit inuubo? Wala bang mainom na tubig? Or palagi lang ba kayong nag-aaway sa bahay niyo? Are you not praying? Are you far from God? I am very happy because in one way or another, the medical mission today not only will bring good health to these people, I think it would bring peace, it would bring harmony in their own family. Bukod sa pagkikipagkapit bisig sa Operation Blessing, naging katuwang din ni Mayor Alan ang isang pribadong kumpanya para mainlunsad ang kanyang coffee project. Sa pamamagitan ng proyektong ito, magkakaroon ng high-yielding, high-quality coffee seedlings ang mga taga-Asturias. Magagamit nila ito sa kanilang hanap buhay. This is always, anyway, a long-term project. You will see the effects in 4 or 5 years, but I can see that this is a good project for them because they won't have to go out of the municipality. They will be able to earn their living here. The husband would be in their family. And that's primary concern for me. Of course, with the blessing of God, it will never fail. Paniniwala ni Mayor Alan Adlawan na mapapolitika, negosyo o personal na buhay, totoong may babalik sa iyo ang anumang kabutihan at pagtulong na itinanim mo sa iyong kapwa. Nothing beats concern to the people. Because if you show enough concern, you care for your people, other people that cares also come. Just like Operation Blessing. He is very supportive in terms, basta may mga activities sa school, andyan talaga siya. Physically, financially, he is really there for us. Whatever you give to the people, it will be given back by God to you 1,000-fold. Isn't it just amazing, partner, when local officials refuse to talk about politics and all they ever do is public service, serving with their whole hearts? Wouldn't that be nice? Yes. In fact, na-encourage ko sa ato mga stories karon, partner, because it tells me that politics diya is not dirty per se. It is the people that's in it that will determine its nature. So kung ang buhatan sa mga politiko maghuna-huna lang sila og pangawat, then hugaw gid ang gawa sa politics. But if there are people there who really have the heart to serve, then politics can be a noble pursuit. Well said, partner. As a matter of fact, it says in the book of Matthew, and Jesus was the one himself who said this out of Matthew chapter 20, verses 26 to 28, "But whoever desires to become great among you shall be your servant. Whoever desires to be first among you shall be your bondservant, even as the Son of Man came, not to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many." Ug kung sa Bisaya pa, bisan kinsay gustong magdako kaninyo, kinahanglan mainyo siyang sulugoon. Ug bisan kinsay gustong mahawod kaninyo, kinahanglan mainyo siyang ulipon. Maingon nga ang anak sa tao miyan dili aron sa pag-aalagaran, kung dili sa pag-alagad ug sa paghalad sa iyang kinabuhi, sa pagpakamatay ingon nga lukat alang sa kadaghanan. Well, thank you very much for staying with us for the last hour. And mga friends, you wouldn't want to miss our next episode of Kausaban. Goodbye, everybody! Mga igala namong Bisaya, narito na ang Kausaban na 700 Club Bisaya. Kita na pong mga Bisaya karon ang bida. Mapapanood tuwing Sabado sa Cebu, Dumaguete, Iloilo, Bacolod, Davao, Tagum, General Santos at Zamboanga. Tutok na and be inspired every week dahil posible ang Kausaban!